Mr. Ronnie Dayan, ikaw ay sumunod. Di ba? Apo. At sa iyong pagsumpa, ikaw ay sumumpa sa batas ng Diyos at sumumpa kayo sa batas ng tao. Yes, Your Honor. At ang ibig sabihin ng iyong pagsumpa ay ikaw ay magsasabi ng totoo. Apo. At ikaw ba'y naniniwala na hindi mo kayang labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos? Yes, Your Honor. Ginoong Ronnie Dayan, inako mo na sa media nung ikaw ay in-interview sa Grammy. At inako na rin ni Secretary de Lima o ni Senador de Lima na kayo ay may relasyon. Ito ay paninindigan mo pa rin ang relasyon na ito. Apo, Your Honor. Inaako mo ito, kapareho ng ibang iyong sinabi sa media at kung saan man, sapagkat ayaw mong lamagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yes, Your Honor. Tama ba? Tama po. Ginoong Dayan, sinabi mo na may relasyon kayo ni Senador de Lima. Kailan ba nagsimula ang relasyon na ito? 2007 po, Your Honor. 2007, saan nanunungkulan si Senador de Lima? Sa local po niya. Siya ay isang practitioner lamang bilang isang abogada. Apo, Your Honor. At ang relasyon na ito ay nagpatuloy mula sa kanyang pagiging law practitioner hanggang sa siya ay chairman ng Commission on Human Rights. Yes, Your Honor. At hanggang sa siya ay naging kalihim ng Departamento ng Katarungan. Apo, Your Honor. Sa panahong ito, dahil kayo ay may relasyon na, ako ba'y tama na sabihin na nakuha mo ang pagtitiwala ni kalihim de Lima? At nakuha niya rin ang iyong pagtitiwala. Sa katotohanan niya, ikaw ay matiwala sa kanya at hindi lamang tiwala, kundi utang na loob. Apo, Your Honor. Sapagkat ikaw ay tinutulungan niya sa iyong mga problema na pananalapi at ikaw ay kanyang tinutulungan sa iyong pamumuhay. Apo, Your Honor. Ginoong Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, Immaterial. sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito ay dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po yung pag-ibig ko wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din ang pag-ibig. Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora de Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5,
Masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. At dahil sa damdamin na yan ni Secretary de Lima at iyong damdamin din, ay hindi mo maaring ipagkanulo si Secretary de Lima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito. Alang-alang po sa batas, sir, pwede ko siyang ipagkanuno. Alang-alang po sa katotohanan. Kaya mo siyang ipagkanulo. Opo. Iyan ba ay dahil lamang sa hindi niya pagsagot sa iyong sa text ng iyong anak? Hindi po. Iyan ba ay dahil lamang na hindi kanya binigyan ng financial assistance nung ikaw ay humihingi ng financial assistance sa kanya? Your Honor, you have 1 minute more. Mr. Chairman, there are a lot of congressmen who waive their time slot in my favor. And to name them, Go ahead, please. I am referring to Congressman Strike Revilla. 3 minutes. I am referring to Congressman Teves. 6. And as may be necessitated, the time allocation of Congressman Alvarez. So you have 10 minutes more. Thank you. Sa aking narinig sa iyo, Ginoong Dayan, na ikaw ay inuutusan lamang ni Senadora de Lima na makipagkita kay Kerwin Espinosa. Tama ba yung pagdinig ko? Opo, yan. Ito ba ay ang iyong bang paglahad ay binibigyan mo kami ng isang paniniwala na sa primero ay hindi mo kilala si Kerwin Espinosa? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang maniwala kami na nagtatakpo lamang kayo ni Kerwin dahil sa utos ni Secretary de Lima at siya ang may koneksyon na kung bakit nalalaman niya na kailangang magtakpo kayo ni Kerwin Espinosa? Yes, Your Honor. Ginoong Dayan, sa iyo bang pag-aakala ay naging tapat sa inyong pagmamahalan si Senadora de Lima? Nung una po. Nung una. Opo, Your Honor. At ang pagsampal mo ba kay Secretary de Lima nung nalaman mo na siya ay may kaugnayan sa isang nagngangalan na Warren Cristobal ay isang pagpapakita ng pagselos dahil sa iyong wagas at dalisay na pagmamahal? Nagawa ko po yun, sir, dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya totoo at makatarungan at tapat ang iyong pagmamahal sa kanya. Opo, Your Honor. Kaya kahit na alam mo na ang pakikipagkita kay Kerwin Espinosa ay isang delikadong bagay, ay ginawa mo dahil sa pagmamahal na yan. Hindi ko naman po alam na delikadong makipagkita kay Kerwin. Nung huli na hindi mo rin alam na si Kerwin ay isang tao na may kaugnayan sa negosyong droga. Hindi po, sir. Hindi mo man lang tinanong si Mamo Hindi na po, sir. kung ano ang pagkatao ni Kerwin? Hindi po. Hindi ka man lang nagkaroon ng idea na kung sino at ano si Kerwin? Hindi po, sir, kasi inuutosan lang po ako, sumusunod lang po ako sa utos ni ma'am. At dahil sa pag-ibig o pagmamahal na yan, at dahil sa tiwala mo kay Senadora de Lima, ay kahit anong iutos niya sa iyo, ay iyong gagawin. Opo, Your Honor. Finally, Ginoong Dayan, ito ay ginawa mo
sapagkat tapat ang iyong damdamin kay Secretary de Lima. At ibig mo bang sabihin sa pagdinig na ito na ang iyong relasyon kay Secretary de Lima ay hindi lamang upang saluhan siya na magtampisaw sa pagmamahalan, kundi siya ay saluhan din sa pagpawi ng init ng katawan? Opo, Your Honor. Salamat, Ginoong Dayan. Mr. Chairman, hanggang dito na lang po. So, how many minutes more do we have? So I can inherit those minutes, 6 minutes.